Bukod pa sa harassment sa mga biktima at testigo ng napakalaking kasong ito at sa aking staff. Michael's video, which exposes the identities of witnesses and victims and discloses the personal information of my staff, presents a clear and present danger to people's safety. The witnesses and the victims who told the nation about the abuses and crimes, the charges now being faced by Quiboloy and the KOJC, now feel even more threatened after their names were revealed. Some of my staff have also had to exercise extra precaution for themselves and their families. Make no mistake, this isn't just an attack on my office. This is an attack on truth-telling. Kaya hindi natin hahayaan na takutin nila ang mga witnesses at singdakin nila ang Senado. Kaya sa mga nasa likod ng video na ito, you have crossed a line. Sobra na kayo. Dahil doon, I have consulted with my legal team and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI and seek their assistance in investigating the people responsible for this video and those systematically circulating it in their disinformation networks. This is only step one, and we will take further decisive action, including the filing of criminal complaints. Para sa mga testigo at biktima at para sa Senado, maniningil kami ng hustisya. Now, last week, I promised na ilalabas namin ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, "Dati rin po akong worker ni Pastor Quiboloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako." Close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Kalimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, "Minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte," close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, "I just want to ask if her office give a financial assistant. I want to buy a new laptop." Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya.
Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie. And he knows it. Pati sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Wala akong kondominium na pagmamay-ari. Michael wasn't staying at one place. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos katulong ang religious groups at civil society dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, mga kasama, he was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte years. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag-recant o magbumawi sa hearing. Sumbong niya, quote, "Mag-recant daw ako para mapahiya si Senrisa, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado," close quote. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila ang gumagawa. So, sino talaga ang may modus? I also want to note na nag-reach out sa amin yung ilang testigo pa sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan na hindi sila binayaran para tumestigo. Remember that Michael is only one of 14 witnesses na hindi nga siya ang star witness. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now," close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad iyan ng nangyari sa Farmally hearings, kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng kampo ng Farmally. Yan ang totoong modus nila. So this is the real pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened, and then suddenly flipped. So, let's call this what it is. Witness tampering, fake news, psychological warfare. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, 14 sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line
and they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us, but you should be scared of the truth. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back. Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Any questions from the Senate media? Yes, sir. I'm Asher po from PNP. Ma'am, are you saying na yung si Michael po now is pwede siyang biktima dito na ginagamit siya? Posibleng biktima rin si Michael, posibleng ginagamit siya. Pero kasabay ng pagdasal ko para sa kanyang kaligtasan, kung tulad ng takot niya, siya ay kikidnapin, kahit pinagdarasal ko ang kanyang paglaya at kaligtasan, kailangan managot din siya sa kanyang pagsisinungaling ngayon. And ma'am, meron po rin bang feedback yung PNP about ano po yung sitwasyon niya ngayon? Basta ang latest na alam kong ginagawa ng PNP noon ay kumikilos din sila agad doon sa finoward naming mga messages ni Michael noon lamang, June 22 at 23. Pero habang sila ay kumikilos na noon tungkol sa kanyang cry for help, yung kanyang hiling na ma-rescue siya, biglang lumabas na itong video na ito. Thank you. Next. Si Ma'am. Next, si Victoria. Sen Ann po from Brigada. Ma'am, after lumabas yung issue about kay alias Rene, si Attorney Roque said that ang dami niya raw pong imbento and he even encourages the public po na magsampa ng ethics complaint against you para mapatalsik sa Senado. Any comment po regarding this? Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya. Humarap muna siya dito sa Senado. Haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Sen, after nung call ni Sen Roque, may ilang netizen na sabi nila, baka raw kayo pinupuntirya kasi baka daw natitreten for you kasi baka daw tumakbo kayo for 2028 elections. Sa tingin niyo po ba, may possibility po ba na may ganung angle kaya pinupuntirya po kayo? Anything is possible, pero para sa akin, saka na yung ganyang mga usapin na iyan, tututok muna ako dito sa mahalagang isyong ito na may kinalaman sa trabaho ko sa Senado. Kasama na po, syempre, yung pagiging senator judge sa isa pang importanteng proseso. Thank you po, Sen. Victoria Tulan. Hi, ma'am. Ma'am, may specific cases na kayo in mind against Michael or the people who might be behind this? At yung kay OJC ba part of yung mga taong sasampahan nyo ng kaso? Finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules sa NBI, kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon. And we will give you the final details before or on the day that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahanda na rin po kami ng mga criminal complaints. Raymond De Paz, DCRH. How does it feel? Ako personally, nakita ko yung video because it was shared by one of your colleagues. How does it feel na ganun yung nangyayari na you are on opposing political, naintindihan naman natin yung politika ninyo dito, but it is talking about the credibility of the Senate. And yet one of your colleagues is also sharing, kunyari may tanong kung totoo yung nilalaman ng video, pero the mere fact na it is being shared publicly doon sa kanyang personal social media account, hindi ba ito nakasisira dito sa mismong institusyon ninyo? Para sa akin, kaming mga senador,
dapat nag-share kami ng katotohanan. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Okay, thank you po. Ma'am Gonzales, General Secretary. Ma'am, dun po sa mga balak ninyong kasuhan on Wednesday, can you share kung meron po bang malaking personalidad? Will there be any politicians or political group? Kahit po in general lang. Well, truly, pina-finalize pa namin yung kasong ihahain sa Miyerkules plus yung mga kasunod na criminal complaints. Kung merong mang malalaking tao o malalaking grupo, basta't di tulad ng mga nag-imbento nitong video na ito, halimbawa, meron kami ng lahat ng mga resibo para pagbasihan ang anumang mga kasong ihahain ko. Okay, next po. Robert Mano. Please, Good morning, ma'am. With the recent incident, ma'am, nakikita nyo ba na hihina yung isinagawa niyong investigation because sa pag-recant niya, magpapahina because baka sabihin na, hindi, mahina naman palang kumuha ng mga testigo at nagbabayad pala kayo ng testigo? Pinabubulaanan namin at kayang pabulaanan hanggang sa huling araw ng 19th at 20th Congresses yung mga akusasyon nila gaya ng nakita nyo sa mga resibo. Definitely the contrary ang epekto nitong mga ginagawa nilang fake news. Sa pakiramdam ko po, lalo lang lumalakas yung findings at recommendations ng aming investigasyon laban kay Apollo Kibuloy at sa KOJC. At muli, hindi lamang si Michael ang testigo, maalala po natin 14 sila ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa 13 pang witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihing handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila binayaran. At sisiguraduhin ko rin na yung committee report, draft committee report namin dito sa investigasyon laban kina Kibuloy at sa KOJC na muli, salamat kay Sen. Rafi, siya ang unang pumirma niyan. Gagawin po namin ang lahat ng tamang paraan, maging bahagi pa rin ito ng record ng 20th Congress. Dahil walang fake video or ano pa mang magagawa sila na pwedeng takpan yung katotohanang nakapaloob dyan sa committee report na iyan ng aming investigasyon. Thank you. Meron pa po sa Kibuloy issue. Sana lang. Sige, kaya. Sinong tingin niyo nasa likod ni Michael Mauricio para gawin niya to at bumaliktad siya? Yun yung aming gustong i-establish. Sinabi for one ni Attorney Torreon na hindi daw sila. So sino hanggang ngayon? Wala pang nagkiklaim ng authorship nitong magaling na video nila ng panay fake news naman. Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kompleto ang mga resibo kay Michael at sa lahat ng aming mga witness, lahat ng resibo para sa investigasyon ay kumpleto kami. Hindi tulad nila na wala silang mapatunayan dahil panay kasinungalingan ang video nila. But are you of the belief that he's acting not on his own? Someone is behind him? There is definitely someone behind him. Kung acting on his own siya o hindi siya acting on his own, hindi pa natin masisigurado 100% dahil contradictory yung mga messages niya sa opisina ko hanggang sa 1 week ago, June 23, at yung mga sinasabi niya ngayon sa video at yung sinabi din niya under oath sa hearing nung laban kay Kibuloy at sa KOJC. Ma'am, sorry, isa na lang. Yung pong paghingi niya ng tulong sa inyo, malinaw na po ba na na-release na siya from being kidnapped? That was right before na biglang lumabas itong video na ito. Nag-message siya prior to June 2025 na takot dahil may nanghaharas sa kanya. Nag-message siya prior 2025 na nililigawan siya, inaalukan siya ng bayad, ng malakas na abogado. Pero biglang June 2022 and 2023 this year, may dagdag na takot na dahil siya daw ay kikidnapin. I-rescue daw siya. Actually, no. Nandun na siya kasi sinabi niya doon siya dinakip
sa Glory Mountain. So yung huling mga messages niya, na-kidnap na siya. He was already being held against his will. Kaya humihingi na siya ng rescue. Habang kumikilos na ang PNP, batay sa finoward naming messages ni Michael sa kanila, habang kumikilos na ang PNP Davao para malamang i-rescue nga siya gaya ng kanyang hiningi, lumabas na itong fake video na ito. Thank you, Conde. Then Victoria. Ma'am, dun po sa 13 witnesses na nag-reach out to prove na na hindi kaya nilang patunayan yung sinabi ni alias Rene. Meron din po bang from KOJC na nagko-convince sa kanila na bumaliktad, i-recant yung kanilang testimony, and ano po yung ginagawa ng ating office para hindi sila bumaliktad? Well, ang pinaka-importanting trabaho ng witness protection pagkatapos magtestigo dito sa Senado, whether yung mga testigo laban kina Apollo Kibuloy at ang KOJC o kahit yung mga testigo noon laban sa family, ang pinaka-importanting proteksyon dyan ay mula sa PNP. May iba pang mga importanteng kaso, halimbawa sa EJ case, recently, sinabi ng high government official na poprotektahan sila ng gobyerno. Very good development yon para sa mga witnesses. Hindi ko pa, wala pa kaming feedback ngayon kung yung iba sa 13 pang witnesses laban kay Kibuloy at sa KOJC ay hinaharas din or tinatakot din sa ngayon. Pero yan ay lumalabas na common experiences ng mga witnesses pagkatapos tumestigo dito sa Senado. Kaya importanteng gawin ng gobyerno, lalo na ng executive, pagkatapos ng isang legislative investigation, ang proteksyon sa kanila. And important clarification, nag-reach out yung ilan sa mga 13 pang witnesses namin, hindi para patunayan yung sinasabi ni Michael dito sa fake video na to, para sabihin muli na nagtestigo kami ng malaya at hindi kami binayaran. Pabubulaanan yan yung sinasabi ni Michael dito sa video. Okay, last po on Kibuloy. Ma'am, hanggang kailan lang po under your protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So ibig sabihin wala na siya under your custody? Hanggang kailan ba? Pag adjourned na yung investigasyon, natatapos na rin yung importanteng trabaho ng Senate OSAA na sinesecure sila dito sa premises ng Senate. Hindi ko maubos pasalamatan yung mga civil society at church partners na sa mahabang panahon na iyon ng investigasyon ay tumulong nga sa simpleng sistema namin ng witness protection, pati sa usapin ng pagsiguro hanggat sa kaya na sila ay ligtas sa mga harassment na iyan, sa mga banta na iyan, at sa mga alok na iyan mula sa KOJC. Pero nung June 2022 at 2023, malinaw sa mga mensahe ni Michael na paghingi ng rescue na kidnap na siya, and he was already being held dun sa Glory Mountain. So, ang theory namin sa ngayon is that up till the last moment, he was with yung mga church leaders na kasama sa mga partners namin na nagliligtas sa kanya pagkatapos ng Senate investigation. Tapos umalis siya dun sa company ng mga church leaders. So sometime between then and yung mga messages niya sa amin noong June 22 at 23, 2025 ay nakidnap na siya. Other issues, si Daniel PTV. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, morning. tanong ko lang po, I'm not sure kung nasagot nyo na rin sa mga interviews nyo, pero may panawagan po kasi na gawing pong bukas yung bicameral conference committee dun po sa budget. Maybe get your comment lang po. Sorry. Magawing bukas daw po sa public. One of the best suggestions I've heard in a long time from another government official.
budget debates pa lang nung 2024 hanggang nitong nakaraang budget debates of 2025, ipinanawagan ko na yan na gawing bukas, hindi lang sa inyo sa media, sa publiko natin, yung buong budget making process hanggang pa sa Bicameral Conference Committee. And yan, aasahan ko na sometime within the 20th Congress ay gawin na namin iyon para din mas makalahok yung ating publiko at yung mga advocates sa ating publiko dun sa efforts namin sa loob ng Senado gawing mas transparent yung budget making process. Ma'am, confident ba kayo na uusad na to? Kasi kahit dati, di ba, parang proposal na siya. Pero kasi this time yung House Speaker, yung bukas doon po nagawin pong open sa public yung BICAM. Well, I'm always hopeful, a little bit more optimistic now, na mismong yung pinakamataas na opisyal ng House ay nanawagan din ng ganyan. So, umaasa ako, malay ba natin kung masuklian siya ng highest official namin dito sa Senado para yung BICAM made up of the contingents of the two houses ay pwede na namin observe yung tamang prosesong iyan. Thank you, ma'am. Bernadette Tamayo, News of Times. Good morning po. Good morning. Ma'am, may panawagan po si Senator Lacson na yung mga senator judges should act and behave like senator judges kasi po nanonood po ang publiko. Ano pong sagot niyo sa kanyang panawagan? Definitely yes. Yan ang utos sa amin ng konstitusyon na maging impartial senator judges. Sina Sen Ping at marami ng senador bago sa amin nung mga naunang impeachment processes, trials, tulad kay dating Presidente Estrada, tulad kay dating Chief Justice Corona, at iba pa, ay gumanap ng ganyang tungkulin. And by the way, kasabay pa nung legislative function nila of patuloy na pagpasa ng mga batas. Kung kaya nilang gawin iyon ilang beses na noon, edi kayang-kayang gawin din namin yon. So I appreciate and I share wholeheartedly dun sa paalala ni Sen Ping sa aming lahat. Okay, Miranda Baños. Ma'am, on minority issue, nagkausap na po kayo ni Sen Bam, Sen Kiko about this? Nag-uusap po kami patuloy nitong mga araw na ito. So one-on-one and as a group, as all three, kung ano yung mga plano namin para sa incoming 20th Congress. So, 3 na po kayong minority, ma'am. Sen Bam, Sen Kiko. Bahagi po yon ng pinag-uusapan namin at ifa-finalize pa. Pero patuloy yung pag-uusap naming tatlo. 3 lang ba kayo or may mga possible bang sumama po sa minority? That would be interesting kung mayroon pa. Pero syempre, para sa akin, inuuna ko munang makausap yung dalawa. And kung makabuo man kami ng block, I will look very, very interestedly dun sa iba pang mga kasama sa Senado. Pero first things first, yung backyard ko muna. Ma'am, follow up po. Pero may parang agam-agam po si Senator Bam kasi gusto niya pong makuha yung Committee on Education. Alam naman po natin, yung it's a major committee. Hindi po ito binibigay sa minority block. Ano pong masasabi niyo dito? Actually, kung tignan natin yung kasaysayan ng nakaraang mga kongreso, yung Senado, dahil 12 lang kami dito, 50 plus sa mga komite, maya't maya. I mean, lahat po kami, kahit minority members, may, ano bang sinabi ko? Sorry, I was thinking 2 dosena. Okay, tama. So, 24 po kami, 50 plus ang mga komite, so more than double our number. And tulad ngayon sa outgoing 19th Congress, kahit kami, or at least ako, kasi minority leader hindi, at least ako, humawak ng komite. And I'm sure if we look back sa mga nakaraang kongreso, may mga minority members sa Senado na humawak din ng mga importante o major committees. Yung kay Sen Bam, ang bawat isa po sa amin dito sa Senado sa pag-organisa ng bago o papasok na kongreso have to make our own decisions. Ang masasabi ko lamang I look forward na maging bahagi man ako ng minority or maging bahagi ng independent bloc or isang independent senator.
Dahil ang mga senador naman, lalo na't habang tumatagal sa Senado, nagiging subject matter experts sa kanilang pangunahing advokasya. So may chairpersonship o wala sa katumbas na komite, pwedeng mag-set up ng platform, whether sa minority or sa isang independent bloc para sa bawat isa. And I think importanteng pagsasalamin yon dun sa mga issue at issue campaigns na dinadala ng ating mga kababayan, pati sa labas ng Senado, kasama ang oposisyon. Thank you po. Raymond, tapos si Amor, tapos si Victoria. Ma'am, dito ako kay Alice Guo kasi Yes. yung Manila RTC naglabas ng decision in favor, parang naayon doon sa naging recommendation ng inyong committee. So, what does it tell after itong nangyaring ito? It tells na yung finding at recommendation ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality laban sa human trafficking ng mga pogos at yung marami pang krimen na na-unearth, nakakabit ng pogo na yan ay vindicated pati ng isa pang branch of government, ng judiciary mismo. So isang napakagandang development ito. Nagpapakita na kayang magtulungan ang at least 2 branches of government sa isa't isa on any one legislative inquiry or investigation para siguruhin ang public safety, para siguruhin ang karapatan ng mga kababaihan at bata, para iwasto ang mga kahinaan o di kaya pagkukurap sa mga regulatory bodies natin na dapat ay nagsisiguro sa seguridad hindi lamang ng ating bansa pero ng ating mga kababayan. We still have to remain alert. Hindi pa tapos ang problema sa POGO. Kaya I believe the PNP and the other law enforcement agencies should remain on high alert dahil hindi po talaga natitigil yung mga ulat ng mga krimen na nagpapatuloy na mukhang at lumilinaw kakabit pa rin sa dating POGO network. Yun lamang isang pinakabagong balita na yung mga dating nagtatrabaho sa mga POGO ay ngayon nakikita o nahuhuling nagtatrabaho sa ibang mga formang scamming operations pero scam pa rin. Hi ma'am, balikan ko po yung minority and then impeachment. Ma'am, is it safe, hindi pa po ba sure that you and Senator Kiko and Senator Bam will be part of the minority bloc? Meron pang chance for you to be independent bloc? Paano po ba yun? Okay. Well, yun na nga yung bahagi pa rin ng work in progress. It takes a little time dahil syempre pagkatapos ng kampanya may konting pahinga, maaring may konting biyahe, nagpapasalamat sila sa mga base na sumuporta ng kampanya, bumoto sa kanila. So it takes a little time. Pero we are applying ourselves to it itong mga araw na ito, work in progress na ito. And again, ano man yung maging individual na desisyon ng bawat isa, nagre-respetuhan kami dito sa Senado and we will still work out ways to work together optimally, whether sa bloke namin or kung mangyari nasa magkakaibang bloke. As for the minority, mas makikita din natin sa umaga mismo ng July 29 sa opening of session. Kasi, syempre, yung pagbuo ng minority ay konektado rin sa bubuuin nilang